Kung 72,140 to, so sabihin na lang natin i-adjust natin siya ng 50,000. Bawasan natin ng 20,000, 52,140. Walang point eh. Walang point to, bawal mag-point. Okay, so yan na lang, 52,140. Para ang binawas natin is 20,000. Okay? Para in case na mag-succeed to, alam natin na 20,000 lang yung binawas natin. Ngayon, pipindutin ko na. Titingnan natin kung mababago natin yung mileage nitong aking Ford Everest. Hey guys, kamusta kayong lahat? So, recently, sa mga videos natin, sunod-sunod tayong nakakahuli ng mga tampered mileage. Actually, ang dami na nagtatanong sa akin, Sir, paano ba nila tinatamper yan? Paano ba nila ginagawa yan? Baka may idea ka para alam natin kung paano ginagawa. Actually guys, sa totoo lang, hindi ko rin naman alam. Pero meron ako rito kasi, ito, scanner ko. Ito yung pinakamahal ko nga palang scanner. Bihira nyo itong makita sa videos ko kasi nga mahal. Hindi ko siya dinadala. This is a Think Tool Master. Last time na nabili ko ito, mga nasa 80,000 pa. Ito, may papakita ako sa inyo. Si Think Tool Master, napakarami niyang reset tools. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41 reset function. Ang dami niyang maintenance function, 41. Tapos kung i-check nyo yan, mga bossing, meron kasi kayong makikita dyan, ito. Odo or odometer adjustment. Odometer calibration ang tawag dito. Ayan. Okay. So, iniisip ko, kung ito rin ba yung ginagamit ng mga nagtatamper. Actually guys, wala talaga akong alam. Pero ngayon, gusto ko malaman kung pwede. Kung pwede ha. So ito yung ating dangle. So nasa loob tayo ngayon ng aking Ford Everest. Ito, pakita mo muna mami yung ating mileage. Ito yung mileage ng ating Ford Everest. 72,140.7. Okay. So ito, ikakabit ko yung dangle. Pero ako mami, para makita nila kung saan ko kinakabit. Ito yung dangle natin. May OBD port dito sa baba. Ayan. Hahanapin nyo lang ang OBD port. Ayun. Yan yung kanyang OBD port. Kukonekta lang natin to. Ayan. Pag kumonect na, umilaw na siya. Okay. That is also the time na dito connected na ating OBD port dun sa ating dangle dun sa ating OBD port. So hanapin na natin ngayon si Ford. Hanapin na natin si Ford. Okay, Ford. Okay, so unahin na natin guys yung scanning. Okay, scan muna natin. Tapos meron ako ipapakita sa inyo. Actually, kahit ako guys, gusto ko na rin malaman kung ito, ganito rin ba yung ginagamit ng mga nagtatamper. Okay. Kasi may nakita ko rito nung nakaraan eh. Odometer. Parang odometer adjustment something siya. Yan. Okay. Okay. Yan. So, kailangan ko lang munang mag-scan guys. Tapusin ko lang muna yung scanning. Pag natapos na to, tsaka natin susubukang i-adjust yung odometer. Okay. Common function. Ayun. Ito. Nakikita nyo to? Odometer. Pindutin natin yan. Odometer right. Nakikita nyo odometer right. Ang ibig sabihin guys, pwede nating baguhin yung mileage. Okay? Do you wish to continue? Yes. Switch the ignition on. Switch the ignition. Set the ignition switch to on. Key on, engine off. Key on, engine off. Okay? Wait lang natin. Is the distance displayed on the instrument cluster given in kilometers? Yes, naka-kilometers tayo. Makikita ninyo. 72,140.7. Syempre, yes. Enter the mileage. Sabi, input the mileage. Input the integer less than 1 million and greater than 0. Okay, so kung 72,140 to, so sabihin na lang natin i-adjust natin siya ng 50,000. Bawasan natin ng 20,000. 52,140. Walang point eh. Walang point to. Bawal mag-point.
Okay, so yan na lang. 52,140. Para ang binawas natin is 20,000. Okay? Para in case na mag-succeed to, alam natin na 20,000 lang yung binawas natin. Ngayon, pipindutin ko na. Titingnan natin kung mababago natin yung mileage nitong aking Ford Everest. Ayan. Ang lumabas, the requested odometer reading is less than the existing reading. Do you wish to retry? Ibig sabihin guys, ayaw niya. Ayaw niyang pababain yung mileage. Ayaw nung scanner. Sapa, try natin. Baka ayaw niya lang na masyadong garapal. Wag daw 20,000. Sabihin na natin 10,000 lang. Ngayon naman 62,000. 62,140. Pakita mo. Yan. 62,140. 10,000 lang binawas ko. 10,000. Subukan natin. Okay natin ulit. The requested odometer reading is less than the existing reading. Do you wish to retry? Guys, ito, pangalawang beses na. Kahit pa ulit-ulit kong gawin, isa pa, 65. Ayan, 65,000. Konti na lang pinitik ko. The requested odometer reading is less than the existing reading. Do you wish to retry? So, ibig sabihin guys, hindi pwedeng gamitin to para mag-tamper ng mileage. Ito nga yung scanner na ginagamit para makahuli ng tampered mileage. So, hindi sila pwedeng gamitin na pang-tamper. Okay, hindi sila pwedeng gamitin pang-tamper. Do you wish to try? No na, syempre. Kahit anong gawin natin, ayaw. Ngayon, subukan natin. Baka sabihin ng iba, sir, baka sira talaga yung scanner mo. Hindi talaga nakakabago ng mileage. Ngayon, ito gagawin natin. Sabi niya kanina, kailangan daw mas mataas yung mileage na i-input natin kaysa dito. Okay, odometer right tayo ulit. Ayan. Yan lang yung kanina. Okay. Switch the ignition on. Okay. Yan. Is the displayed in kilometers? Yes. Okay. Since 72,140, ang gagawin ko, wag ko naman masyadong palakihin yung mileage ko. Lugi naman ako. Sige, 1,000 na lang. Gawin ko na lang 73,140. Ayan na guys ha, tumaas pa yung mileage ko. 73,140. 72,140. So maapektuhan pa ako nito. Lugi pa ako kasi tataas ako ng 1,000 mileage ha. Okay. Ayan o, the odometer value entered was 73,140. Is this correct? Mistakes can be only corrected by installing a new instrument cluster. Ayan o. 72,140. Pag in-enter ko yung 73,140 na yan, permanent na to. Yes. Tingnan nyo, 73. Ayan na. Naging 73,140 na. Nadagdagan na ako ng 1,000 kilometers. Tapos nag-refresh yung aking cluster. Bumukas yung aking aircon. Okay. Ayan. So, itong ating scanner guys, hindi ginagamit para magpitik ng mileage. Ginagamit ito para mag-correct ng mileage. Paano mag-correct? Ano ba nangyayari pag nagko-correct? Minsan kasi mga guys, syempre may sensors tayo. Transmission speed sensor. O kaya yung ating mga wheel speed sensors. O kaya nagpalit ng cluster gauge. Nasira yung cluster gauge nyo. Dati original mileage nyo is 50,000. Nasira yung cluster gauge nyo, syempre magbabalik back to zero kayo. So hindi naman pwedeng ganun. Dapat ipakorek nyo yung mileage ninyo. Kung dati kayong 50,000, nag-install ng bagong cluster, ipa-input nyo yung 50,000. Hindi nyo pwedeng gamitin yung zero. Yun yung silbi ng mga gantong klase ng scanner. Okay? So, for the sake of this video, hinayaan ko na tumaas ng 1,000, 1,000 kilometer yung aking Everest para malaman ninyo na itong gantong klase ng scanner hindi to ginagamit pang pitek, pang pababa. Ginagamit ito pang pataas. Pinapataas namin yung mileage. Bakit? Kasi nga kapag nasira yung wheel speed sensor o kaya yung transmission speed sensor o yung speedometer ninyo o yung odometer ninyo, so yung odometer ninyo hindi bumabiyahe kayo, hindi siya nagbibilang ng kilometers, hindi siya tumatakbo. Kung 2020, 20,000 ang tinakbo niya, dahil sira ang inyong speed sensor, tumakbo hanggang 2023, 20,000 pa rin ang tinatakbo ninyo kasi nga hindi siya nagbibilang, 'di ba? So ito ang ginagamit para mag-correct. Okay? So ngayon, ano ang ginagamit para
magdaya or magpitik ng mileage? Actually guys, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Pero meron akong mga pinaghihinalaan na pwedeng, actually nakikita ko sila sa online. Niisip ko sa mga boss kung sila ba yung pwedeng gamitin. Ayan, meron ako nakitang binibenta dyan sa Lazada at Shopee. Mabibili mo sa ganyang halaga. Tignan nyo na lang din siguro, ilalagay ko yung link sa video description tsaka sa pin comments. Hindi ko alam kung yan ba yung mga ginagamit nila para mag-tampered ng mileage. Okay? Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Yung may mga hawak ng scanner na kagaya nitong sa amin, hindi nyo pwedeng gamitin pang tamper. Ginagamit ito pang correct. Ulitin ko, pang correct. Nakita nyo naman, 72,140 yung aking mileage. Ginagawa kong 52,000 kanina, ayaw tanggapin. Kasi mas mababa raw yung value. Ginagawa kong 62,000, ayaw pa rin tanggapin. Ginawa ko ng 65,000, ayaw pa rin tanggapin kasi nga 72,000 na raw yung aking mileage. Nung ginawa kong 73, ayan. Tingnan nyo, tumanda tuloy ng 1,000 kilometers. Yung Ford Everest ko naging 73,140 na tuloy. Diba? So, hindi ko alam guys kung ano yung ginagamit nila. Pero may hint na ako eh. Siguro may hint na ako. Kasi may nakita ako sa Lazada at Shopee. Ayan yung pinapakita ko sa inyo sa picture. Check nyo na lang din yung link dyan sa video description at sa pin comments. Sa mga nakagamit na nyan, ewan ko lang. Kasi ako wala ako nyan. Meron lang ako Ting Tool Master, yung Launch X431 Pro, tsaka yung Ting Tool Lite. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood. Uulitin ko. Huwag nyong gagawin ang pagtatamper ng mileage. Ginagawa lang ang mileage correction pag nagpalit ng gauge, tsaka kapag nasira yung speed sensor ninyo. So hindi nagre-record ng mileage yung ating mga sasakyan, kaya kailangan nyong i-correct. I-correct, hindi dayain. Okay?